Tayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang pinalulugdan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, ano pat walang sinumang makapagpuputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at Elias, nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At niliman sila ng isang alapaap at mula nooy may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumaba sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito. Ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ngayon ay kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Panginoon o tinatawag na Transfiguration. Na ito po ay, ang Transfiguration ay mula po sa salitang Espanyol na binigay sa atin nung tayo naging Kristiyano, at dito po magmula ang salitang Ingles na Transfiguration. Pero sa ating pagbasa ngayon, mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang salita pong ginagamit na koinoko na Grigo ay metamorphothi, mula po sa verb na metamorpho, sapagkat ang atin pong pagdiriwang ngayon ay tinatawag na metamorphosis, pagbabagong anyo. Na ito ay mula sa salitang Hebreo na sinwitsura. Na ito yung pagbabago na kinakailangang tingnan ng bagong paraan. Una, ang tradisyon na kinalalaman o alam ng mga Hudyo. Ito yung tradisyon ng Torah
o tungkol sa kautusan na representa ni Moises na nagpakita noon at ang tradisyon ng nabiim o mga turo ng mga propita na narepresenta ni Propita Elias. At nag-usap-usap sila tungkol sa pag-eksodo ng Panginoon. Ang kanyang pag-eksodo ay yun pong pagtanggap ng cross. Sapagkat ito pong pangyayari sa pagbabagong anyo ng Panginoon ay siyang pagbibigay ng lakas sa mga nalulungkot na mga apostol nung sinabi niya na siya ay dakpin, papatayin, at pagkatapos ng 3 araw siya ay mabuhay muli. Ito yung pagpapahayag na siya nga ang Mesiyas. Atin pong tingnan una ang kahulugan ng mga teksto na itong pang-anim na araw, ito yung pang-anim na araw ng kapistahan ng mga tulda. Ang kapistahan ng mga tulda ay isang kapistahan na nagpaalala sa kanila, sa mga Israelita, na 40 na taon sila'y nagtutulda at naglalakbay sa disyerto patungo sa Israel, sa kanilang lupang hinirang. Kaya 6 na araw magkaroon sila ng pagdiriwang sa tinatawag na kapistahan ng mga tulda. At umakyat sila sa mataas na bundok ng ating Panginoong Hesus. Hindi po nasabi dito kung ito'y Mount Tabor o Monte Tabor, pero basta't mataas na bundok, ito yung pagpapahayag ng ating Panginoong Hesus. Siya ang bagong Moises na umakyat sa bundok Sinai at doon nagkaroon din ng pagbabago si Moises at kanya pong natanggap ang tradisyon ng Torah o tradisyon ng mga kautusan ng Diyos. At dahil dito, nakita po natin na ang mayroon pong ulap na bumaba sa mga apostol na San Pedro, Santiago at Juan. At mula sa ulap na ito ay ang tinig, ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Nang ibig sabihin dito, hindi na ang tradisyon ng Torah o pagtuturo ni Moises at ang tradisyon na pagtuturo ng mga nabiim o mga propita na nirepresenta ni Elias ang siyang gabay, ang bagong gabay, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya sinasabi, pakinggan niyo siya. At ano pong pinakadahilan? Sapagkat siya ang minamahal na anak ng Ama. At kung tayo naugnay sa Kanya dahil tayo Kristiyano, tayo maging bahagi na rin na mga minamahal na anak ng Diyos. Plakpakan po natin ang ating pong Hesus Nazareno na dahil sa Kanya, tayo'y may turing na minamahal ng Ama. At itong minamahal na Ama, ang ibig sabihin dito, bahagi na tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya yung mga sinasabing nagniningning at puting-puti na damit ng Panginoon, ay nangyari na rin sa pangitain na ating napakinggan ngayon sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 7, verso 9 hanggang 14, na kung saan ang nakaupo doon ng Diyos na Ama ay nagniningning ang kanyang damit. At iyon rin ang damit ng ating Panginoon, magniningning ang ating spiritual na damit kapag tayo'y nagbalik loob. Sapagkat ang kahulugan po ng pagbabagong anyo, transfiguratio, o metamorphosis, o metamorphosis, o sensuetsura, ay ang ating pagbabalik loob upang ang espiritual na damit, ang bagong pagkatao na ang ating nasusuot, atin na pong naiwaksi ang lumang sariling makasalanan sa atin sapagkat tayo'y tinubos na. Hindi po sa madali na paraan. Tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus sa kamatayan sa cross. Tinuturing na ang cross ay iskandalo at sinasabi pa sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 21, verso 22 hanggang 23, na sinumpa ng Diyos ang namatay na nakapako sa kahoy. Pero ito'y binago ng Panginoon. Kung ang kasalanan ay nakapasok dahil sa kahoy na pinagbawal ang bunga at kinain ni Adan at ni Eva, ang bagong kahoy ng cross
na simbolo ng kamatayan, naging simbolo na ng kaligtasan natin at pagbagong buhay na maging bahagi na tayo sa binabago na tao. At dahil dito, si Moises at si Elias na mga simbolo ng dalawang napakahalaga na tradisyon, Torah, tradisyon ng mga kautusan ng Diyos, at Nabiim, tradisyon ng mga pagtuturo ng mga propeta, ay magkaroon na ng isang panibago na pagtingin na ang Ebanghelyo na ng ating Panginoon. Ano ang Ebanghelyo? Ito yung pagtuturo ng ating Panginoon na maghahari na ang Diyos. At ang kanyang paghahari ay paghahari ng may pag-ibig, paghahari ng shalom o kapayapaan, ang paghahari na kung saan tayo ay may karoon ng habag at awa sa ating kapwa. Ang paghahari na ang presya sa atin ay naugnay-ugnay at natitipon na bagong Israel, bagong Jerusalem, bagong sambayanan ng Diyos na simbahan. Ang ating pong Isus Nazareno, siya ang ulo at tayo membro ng katawan na mistiko na katawan ng ating Panginoon na simbahan. At dahil dito, kailangan ang ating pagbabago ay magpapatuloy sa pamagitan ng ating pagyakap sa katotohanan na walang iba kundi ang katotohanan ng Diyos na kinakailangan nito ng pagbabalik loob o pagbabago sa ating sarili. Pagbabago sa ating lipunan upang ang Diyos na ang siyang Panginoon sa ating lipunan. Pagbabago ng ating tunguhin sa buhay upang ang liwanag natin ay ang katotohanan na tinuturo ng ating Panginoon sa kanyang Ebanghelyo. Pero hindi yata ito naunawaan ni San Pedro. Kaya sabi niya, magtayo po dito tayo ng 3 kubol. Ang ibig sabihin dito, hindi alam ni San Pedro na kanya pong pinaghiwa-hiwalay. Isa sa tradisyon ng mga propita kay Moises, isa sa tradisyon sa mga propita para kay Elias, at isa sa ating Panginoon na Kristiyano. Pero hindi dapat ganyan. Ano ang nangyari? Nawala po ang lahat at naroon na lang si Jesus. Nang ibig sabihin, tayo dapat ay magkaisa lang kay Jesus. Tayong lahat ay magkaisa sa pag-ibig na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Tayong lahat ay dapat masilayan ng liwanag ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. At dapat tayo'y mamumuhay na isang bagong bayan na isa sa isang Panginoong nag-aalay ng kanyang buhay. Nag-aalay ng kanyang buhay upang tayo sa darating na panahon, kaya sinasabi nga, isikreto muna nila, nasabi, huwag mo nang sasabihin hanggat hindi mamatay at magbagong buhay ang anak ng tao, ibig sabihin ng ating Panginoon Hesus, sapagkat ang lahat ng tagumpay ng pagkabuhay muli o resurrection ay dadaan sa daan ng sakripisyo ng cross. Ang buhay natin, kailangan din tayong makiisa sa sakripisyo ng ating Panginoon dito sa banal na misa o Eucharistia upang tayo maging bahagi sa pinagpala at nagtagumpay na sambayanan ng Diyos na nagbabago sa Panginoong nagpahayag na siya ang nagbabago upang may payag na siya ang tunay na Mesiyas, na siya ang tunay na daan, na siya ang ating Panginoon na nagbibigay buhay na walang hanggan. Naway magkaroon tayo ng bagong buhay sa kanyang pangalan. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Magbago na tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Ito yung ating pakiisa sa pagbagong anyo ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos.